What's up mga ka-RM? Welcome back to RM Hobby Collection where we unbox, review, and of course, bringing your favorite collectibles to life. So guys, for today's video, we will be unboxing an Ichiban Kuji, the Dragon Ball Z, the Chronicles of Goku. And of course guys, this is a Prize C Super Saiyan Goku. Box showcase muna tayo. So, ito na ang ating figure. Yan, from Ichiban Kuji, Master Lies, The Chronicles of Goku, from Bandai Namco, and of course, Prize C. So, bakit nga ba hindi last one, di ba? So, again guys, kahit Prize C ito, maganda pa rin ito. Titignan natin yan sa ating unboxing maya-maya. So, ayan guys, nakikita niyo yung background ni Goku, di ba? Yung artwork sa harap, nagpapakita siya ng battle damage Super Saiyan Goku. Ayan siya. So, habang yung dark smoke naman yan, nagbibigay ng intense Dragon Ball Z vibe. So, as you can see then guys, facial expression ni Goku from the other side. Nakikita rin ninyo yung muscles. Pagkaka-sculpt ng muscles is maganda. And then, the other, at the back, ayan siya. The other side, ayan o, ganda, parang may fire. Actually, hindi siya smoke, diba? Parang fire nga siya. So again guys, this is an Ichiban Kuji. So expect natin na malaking figure natin, and of course magaganda yung pagkaka-sculpt nito. So tara, samahan niyo ako mag-unbox. So guys, unboxing na muna tayo. Ayan. So again guys, our figure is an MISB. Ayan, fresh from Japan pa to. So, ayan siya. Ayan yung top, yung bottom again, from the side, front, at saka side. Ayan. So, buksan na natin. So, as you can see guys, may clamshell pa siya. So, safe na safe yung ating figure. Ayan, very well protected yung figure natin. Ayan. Ayan siya. So, again guys, alam niyo ba na mas maganda yung figure pagka naka-clamshell siya kasi very well protected yung figure. Aside from that, ayan, ano siya, malaki yung tendency na hindi madadamage yung figure natin. Ayan, open natin. So, ayan yung figure natin. Ayan siya. So, sabi ko nga sa inyo guys, very well protected ang bawat piraso ng ating figure. Ayan. So, walang damage yung ating figure. Kompleto din. Ayan siya. So, assembled na yung figure natin guys. Ayan. So, as you can see, nakabalot din yung head ni Goku kasi nga, 'di ba? Ang mga figure na ganito is very, ano siya, sensitive yung kanilang hair. Kasi nga, 'di ba, spiky hair yung mga Super Saiyan. So, kaya siya nakabalot. Ganyan. Ayan. So, assembled figure na siya. So, again guys, may kasama siyang foot support. Maganda rin yung kanyang foot support. Ayan. Check naman natin. Tanggalin na muna natin yung tape. Ayan. Ayan, nakabubble wrap yung head.
And then, plastic yung buong figure natin. Ayan siya. So, the assemble of Goku is very simple, guys. Ayan siya. Ang ikakabit lang talaga natin is yung kanyang foot support. Ayan yung ating figure. Ayan siya. So guys, hindi natatanggal yung figure natin ha. Ayan. As is na siyang naka-assemble na ganyan. So compared sa mga nabubuksan nating figure, yung iba is tawag nito, kailangan pa natin siyang naka-by-piece siya, diba? From head, yung body. Pero itong ating figure ngayon is naka-assembled na siyang one piece lang. Ayan. So, makikita nyo agad guys na handa na ang ating figure sa kanyang iconic battle. Ayan. And of course, makikita niyo yung iconic Super Saiyan na Goku pose. Ayan siya. Natin. Para matayo natin siya. So actually guys, yung kanyang foot support, hindi siya ganon kakapit compared sa mga natin ha. Kasi pwede siyang tumayo mag-isa niya without the foot support. Pero for safe lang, ayan, pwede natin siya ilagay. Ayan siya. Ayan. Tira lang natin yung box. Try lang natin siyang itayo sa mas mataas na box. Ayan. Nalagay natin siya mismo dito sa kanyang box. Tatayo natin siya. So again guys, sabi ko nga sa inyo, hindi siya ganon kakapit kasi support lang yung kanyang foot support. Ayan. Lalapit ko lang. So, ayan guys, yung ating figure. So guys, review naman natin yung ating figure. So, ayan. Kita nyo yung hair ni Goku. Hindi siya super yellow na yellow ha. So, compared sa mga nabuksan na natin. Light yellow lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, maganda rin yung pagkaka-spike ng hair niya. So, ayan. Yung kanyang muscles, ayan siya. Ayan. Very high definition yung pagkaka-sculpt ng kanyang mga muscles. Makikita niyo yung mga shadings. Ayan, may konti siyang shadings na nagbibigay ng ng pangmalakasan na vibe ni Goku. Ayan siya. So malayuan pa lang siya, makikita niyo na agad. Ayan siya. From the abs, so 'di ba? Ang ganda ng abs. From the muscles, from the accessories ni Goku, 'di ba? Very detailed. Ayan. From the other side. And of course, makikita nyo yan, meron siyang mga sugat-sugat from the battlefield. Yan. And very clean yung kanyang pagkaka-paint. Wala siyang damage sa paint. So, sakto lang din yung pagkaka-orange nung kanyang pants. Yung shoes, okay din. Yung fist, okay din. Yan, yung pagkaka-damage ng kanyang suit. Maganda siyang, maganda yung pagkaka-damage ng kanyang, it gives a vibe, diba? Na galing talaga si Goku from battlefield. And, syempre, makikita yung kanyang facial expression. Yan siya. So, hindi siya overpowering yung kanyang expression.
But you can see that calm and deadly look na nagpapakita ng confidence pagkatapos ng isang matinding labanan. Ayan siya. Ayan siya. Yan yung kanyang vibe. O, diba? As you can see, may mga sugat-sugat din siya sa kanyang face. Yan. From the side. Yan. So, diba? Napaka-deadly look ni Goku. Yan. Ganyan siya, diba? So, actually, ganito mo siya ganyan natin siya itatayo si Goku. Ayan. Against the light lang, pero ayan sinasabi ko, yung hair niya hindi super yellow, light lang siya. Yung body, tama lang yung kanyang color. Tsaka ang ganda ng pagkaka-blue, tsaka orange ng kanyang pants. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, diba, basta Ichiban Kuji, tapos Masterlize quality yung ating figure. Ayan siya. So again guys, masasabi nyo ba na yung figure natin is pricey? Diba? Ganda pa rin ng ating figure. Maganda yung face niya guys. Tignan niyo. Tsaka may ilong yan, oh. May nose siya. Yan siya. Yan, di ba? Ang ganda. Yan siya. So, medyo mabigat yung ating figure. Very solid. Ang kanyang weight. Malinis ang pagkaka-sculpt. Ayan. Overall, maganda yung presence kapag nakalagay na siya sa display natin. Lalo na paglalagyan nyo siya ng lightning effect. Ayan. Siya, ganyan ko lang muna kasi against the light. Ayan siya. So again guys, sabi ko nga sa inyo, ayan. Nakakatayo naman siya mag-isa without the foot support. Ayan siya. Mas natutumba pa nga siya sa ayan. So, diba, napaka-amazing ng ating Masterlize sculpt ng ating figure. Ayan siya. Very detailed ang kanyang battle damage. Yan. Yung kanyang mga sugat-sugat na sa likod actually. Yan. Wala sa harap. Very clean yung harap niya pero nasa likod yung battle damage. Yung mga niya, sugat-sugat niya, ganyan. So, very excellent ang paint quality. Napaka-iconic yung kanyang pose. Ayan. So, siguro kung napapanood niyo siya, di ba? Ganyan lagi yung kanyang pose. Ayan. So, perfect display piece na naman siya sa ating collection. So, again guys, ayun na yung figure natin. So, one thing pala na ayoko sa figure natin is yung nakaganyan siya. Parang mas maganda pa rin, diba, pagka na yung nakaharap siya. Although, yung figure nga natin at iconic pose ni Goku is ganito. So, ayan. So, for me, hindi rin kailangan ng flash effect para kay Goku. Ayan. Kasi simple base lang ang ating figure. Simple lang yung kanyang design. Ayan. So, medyo mabigat din ang ating figure. Kung i-rate ko to guys, nasa 9.5 out of 10. Ayan. Kasi ang ganda ng pagkaka-sculpt ni Goku. Ayan. Hindi kailangan ng flashy effect. So, para maging impressive, minsan isang iconic pose at world class sculpt lang yung kailangan ng ating figure para maging perfect siya. Ayan. Ganyan na lang guys, kasi ganyan yung figure niya. Ayan. So guys, kung Dragon Ball collector ka, worth it ba ang price C? From Ichiban Kuji? Comment down below. So again guys, if you like our unboxing and review for today's video, don't forget to like, subscribe,
And of course, follow to RM Hobby Collection. And remember, every figure tells a story. And again guys, this is Sheng from RM Hobby Collection. And I'll see you in my next unboxing video. Adios!